Kasabay ng balitang kumpirmasyon na nagkapirmahan na nga ng kontrata ang Pilipinas at South Korea nitong nakaraang araw para sa pagbili ng Pilipinas ng isa pang squadron ng F-A-50 fighter jet sa halagang $700 million, ay nakumpirma din ang mga capabilities enhancement meron ang mga F-A-50 na ito, kumpara sa mga nauna ng F-A-50 ng Pilipinas, na ayon mismo sa Korea Aerospace Industries. Ang latest version na ito ng F-A-50 ay comparable na sa multi-role fighter aircraft, o MRF. Ang tatlong malalaking capabilities na idinagdag sa mga F-A-50 na ito, kumpara sa mga nauna ng F-A-50 ay ang una, ay ang aerial refueling capability. Malaking tulong ito sa ating Philippine Air Force na ma-extend pa ang range at loitering time ng mga eroplano na ito, lalo na sa mga interdiction and combat operations sa West Philippine Sea, kung saan lagpas 200 nautical miles ang layo nito mula sa Palawan, ang pinakamalapit na airbase ng Air Force. Bagamat wala pa tayong mga refueling tanker aircrafts, ngunit ang ating mga kaalyado ay meron nito, at sigurado tayong ang aerial refueling exercises ay ang pinakabagong capability na pagsasanayan ng mga pilotong Pilipino, sa oras na ma-deliver na ang mga F-A-50 na ito. Ibig sabihin, di na rin nakakagulat, kung ang ilan sa ating mga C-130 cargo aircraft, ay ma-convert into refueling aircraft, lalo na at dumarami na ang ating mga C-130, at parating pa nga ang tatlo pang mga bago na kasalukuyang ginagawa ng Lockheed Martin. Pangalawa, capability to fire beyond visual range air-to-air missile. Ito ang capability na sinasabi noon, na dehado ang mga naunang F-A-50 ng Pilipinas, dahil wala itong kakayanan na umatake sa kaaway beyond visual range, na kailangan niya munang lumapit sa kalaban, bago makapagpaputok ng air-to-air missile. Ang mga latest na F-A-50 na ito, ay may kakayahang magpaputok ng mga beyond visual range missile, tulad American BBR missile na AIM-120 AMRAAM, IDERBY ng Israel, at Meteor missile ng MBDA ng France, at marami pa. Ibig sabihin, kailangan lamang confirm ng radar na hostile ang na-detect na intruder aircraft sa ating airspace, at kaya na itong neutralize ng mga F-A-50 na ito, kahit nasa malayo ito. Ang pangatlo at pinaka-importante sa lahat, ay ang latest na Active Electronically Scan Array Radar, o ESA radar, na ayon sa mga balita, ay gumagamit na ngayon ang latest na F-A-50 na ito ng pinakabagong Phantom Strike Radar, na bagamat classified ang range ng radar na ito, ngunit ayon sa mga impormasyon, ay higit na mas malayo ang range nito, kumpara sa mga kasalukuyang radar ng mga F-A-50, at kahit pa umano sa mga radar na ginagamit ng mga F-16 at JAS-39 Gripen. Ibig sabihin, ang mga F-A-50 na ito ng Pilipinas, ay tanging yung size at engine lamang ang dihado laban sa mga dedicated multi-role fighters, wala nang iba. Ang pag-acquire ng mga F-A-50 na ito, ay pagtugon sa kakulangan ng light combat aircraft ng bansa, na ang pag-acquire ng dedicated multi-role fighters ay ibang proyekto din. And speaking of multi-role fighters, matatandaang ni-reveal ni DND Secretary Gibo Teodoro, na wala pang formal na offer ang gobyerno ng Amerika sa Pilipinas, tungkol sa napabalitang approval nila sa pagbili ng Pilipinas ng 20 na mga F-16, sa halagang mahigit $5 billion, ngunit sinisiguro ng Lockheed Martin, na ang formal offer ng Amerika, ay mangyayari di magtatagal. Ayon kay Lockheed Martin Integrated Fighter Group Business Development Vice President Amy Burnett, bagamat ang Lockheed Martin ang manufacturer ng mga F-16, at sa kanila manggagaling ang mga F-16, ngunit ang pagbebenta ng mga F-16 ay dadaan sa foreign military sales, na nangangahulugang isa itong government-to-government deal and agreement. Ito ay tugon sa sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Singapore Summit, na wala pang natatanggap na formal offer ang Pilipinas mula sa Amerika. Ang Pilipinas ay hindi makapagdesisyon kung bibili ba ito ng F-16 o hindi, hanggat walang formal na offer mula sa Amerika. Ang formal na offer ng Amerika ay ang siyang basehan ng Department of National Defense, kung magkano ang ilalang pera, at kung saan ito kukunin. Ito ang dahilan kung bakit iginiit ni Secretary Gibo, na di pa nila alam kung mabibili ba ang mga F-16 na ito. Ayon sa Lockheed Martin, alam nilang maglalabas na ng offer ang Amerika very soon, ngunit di nila masabi kailan ang petsa. Sinabi ni Burnett, na nakipag-usap na sila sa mga potential na magiging partner nila sa bansa, sa mga collaboration and transfer of technology na gagawin,
sa oras na maisapinal na ang pagbili ng Pilipinas. Bukod kasi sa mismong mga F-16 fighter jet, ang Lockheed Martin ay magtatag din ng Innovation Center sa Pilipinas, na magiging focal point para sa research and development collaboration, technology transfer at investment. Bibigyan ng kakayanan ng Lockheed Martin ang mga local defense partners sa pag-repair at pag-maintain, at pag-overhaul ng mga F-16 fighter jet at mga C-130 cargo aircraft, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga technology, equipments and machineries, upang magiging autorisado silang direktang mag-ayos ng mga aircrafts ng Philippine Air Force. Pinagmamalaki ni Burnett na hindi lang ito acquisition of equipments and Air Force capability upgrades, kundi isang cooperation ng Lockheed Martin at Pilipinas, para iangat ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa, lalo na ang self-reliance defense posture nito. Ito umano ay isang total package approach, dahil di lang nilalayo nitong sanayin ang mga Filipino technicians and engineers, na paganahin ang in-country maintenance, kundi maglaan din sila ng pondo para sa research and development dito mismo sa bansa, tulad ng kanilang ginawa sa United Arab Emirates. Matatandaan, nitong nakaraan ay nakipag-meeting ang Lockheed Martin sa Philippine State College of Aeronautics, at kanilang tinalakay ang mangyayaring cooperation and collaboration ng kanilang kumpanya at ng kolehiyong ito, na may kinalaman sa mga teknolohiya ng Lockheed Martin at sa kanilang mga produkto. Masaya naman itong tinanggap ng Philippine State College of Aeronautics, at inaasahan nilang malayo ang mararating ng cooperation na ito. Kaya naman, bagamat kung pakikinggan ang mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro patungkol sa F-16 acquisition na ito, ay tila negatibo, ngunit matatandaan nating siya din mismo ang napakaligalig na nagsasabi noon, na kailangang bumili ng 40 na multi-role fighters, hindi isang squadron lamang. Kaya naman, naniniwala tayong ang kanyang pahayag sa Singapore, ay hindi isang conclusion, kundi maaring isang frustration lamang sa side ng Amerika na matagal maglabas ng formal na offer. Noong nakaraang linggo, ibinunyag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, na ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa US at Lockheed Martin, upang matukoy kung paano nito matustusan ang major F-16 acquisition. At ayon sa impormasyong ating naamoy, tila babalik ang Pilipinas sa dati nitong paraan, ang bumili ng isang squadron lamang na F-16, at kung tama ang ating naamoy, ay tila susunod ito pagkatapos nitong additional FA-50 acquisition. Kaya naman, masasabi nating ang MRF acquisition ay hindi patay, kundi ere-revise lamang.